Yun yung time ng Japan, sagot sa kahirapan. Akala ko kasi noon, ang Japan. Pero naisip mong bumalik ng Pilipinas. Ano yung mga bagay na yung mali yung akala ng mga Pilipino sa Japan? Ang pinakamalungkot kasi dito pag nagkasakit ka. Okay, so sa mga nanonood ng mga Pilipino, ano yung message mo sa kanila? Japan, a country that millions of people dream of visiting. A place known for its breathtaking scenery, world-class transportation, incredible food, rich traditions, and one of the safest and cleanest environments in the world. Every year, countless tourists come here, taking home unforgettable memories, beautiful photographs, and amazing stories. But those experiences only show one side of Japan, because a vacation and a lifetime are two different journeys. Imagine leaving your home, adapting to a completely different language, embracing another culture, building a career, raising a family, and spending more than 25 years living in Japan. What lessons would you learn? What sacrifices would you make? And after all those years, would you still choose Japan? In this video, let's discover Japan not through the eyes of a tourist, but through the life and experiences of a Filipina who has called Japan her home for almost half of her life. This is her story. Kailan ka pala nakapunta dito sa Japan? 2000 siguro, 1999, 2000. 2000. Sa mga may 30 years ka na dito. Wala pa. Mga 24, 25 years, ganyan. Bakit ka pumunta dito? Noong time na yun, talagang boom kasi ang Japan. Andito talaga yung pera, at ito talaga yung pinakamayaman na noon sa buong Asia. Yun yung time ng Japan, sagot sa kahirapan. So nung nakarating ka dito, ano yung first impression mo? Expect ko kasi noon, yung mga Hapon, iba yung suot. Hindi yung katulad ng nakamaong, mga yung ganun yung expectation ko sa Japan. Di ba kasi yung napapanood natin nung unang panahon, pero nakala ko ganun yung Japan. Di ba ano, ganun? Nakakala ko mga nakakimono. Normal lang din pala. Pero naisip mong bumalik ng Pilipinas? Sa panahon ngayon, parang gusto ko muna dito sa Japan. Parang mas masarap kasi yung buhay dito parang may pera ka sa wala, piling mayaman. Diba? Parang hindi naman, kasi hindi ka halata naghihirap, hindi ka halatang Masarap pagkain. masarap pagkain. Yung lifestyle mo, pang mayaman pa rin. Pamayaman ng Kahit wala kang trabaho, kahit wala kang pera dito, makakainan mo lahat ng masasarap na kainan dito. Normal lang. Yun isa pa yun sa gusto ko dito sa Japan. Normal ang pamumuhay, hindi mo kailangan pretend na mayaman ka, hindi mo kailangan magpakipag-sosyalan kung kani-kanino. Yun ang masarap dito. Pare-parehas lang. Pantay-pantay. Sa Pinas, napaka ng buhay. Yung mayaman, kitang-kita mo agad sa lifestyle. Yung mahirap, kita mo agad kung sinong mahirap. Lifestyle pa lang, alam mo na. Dito hindi Dito kahit mahirap ka, kain ka dun sa kainan ng mayaman ka na rin. Ano yung mga kultura dito na nagustuhan mo? Basta, ang nagustuhan ko lang talaga dito yung kultura nila is iningatan nila yung kaluma-lumaan pa nilang mga temple yun. Kasi sa Pilipinas, di ba, parang walang halaga. Dito, pinagkakakitaan nila. Kahit na bulok-bulok o kahit na yung mga sinaunang kuwan nila, nagiging tourist spot. Tsaka yung nature talagang inalagaan nila, no? Nature, di ba? Malilinis yung ilog. Walang sayang na lupa, lahat may tanim. May isda, pati kanan.
May isda pati kalal. Tapos yung bulaklak, andyan lang sa paligid mo. Normal Mura lang yung bulaklak dito, no? Mahal Sa Pinas parang walang hindi. Yun ang hindi inalagaan sa Pinas eh. Ano yung mga bagay na ano, yung mali yung akala ng mga Pilipino sa Japan? Akala nila pag nasa Japan ka na, is automatic kayaman ka. Hindi. Hindi. Kailangan mong maging masipag. Kailangan mong maging masinop. Tsaka maling-mali yung mindset natin na pag nasa ibang bansa ka na, kailangan ikaw yung magiging breadwinner. Yun ang pinakamali talaga. Maling-mali. Sa Pilipinas kasi, pag may umangat na isa, may nakapag-abroad na isa, ayaw na mga magtrabaho, aasa na lang dun sa iisa. Yun, yung pinakamali talaga. Unlike dito sa Japan na, bata, matanda, 15 years old, 16 years, mga nagtatrabaho na sila para pang sarili nila, hindi sila hihingi. Mahal ba dito sa Japan? Yung mga ano, mga bilihin, ganon. Depende sa tao. Kung gusto mo nang mamahalin, maraming mahal. Pag gusto mo nang mura, marami rin. Depende sa pagbabudget. Depende rin sa lugar, no? Depende sa Sa mga lugar. pinupuntahan ng mga lokal. Pag gusto mo ng mga mamahalin, punta ka dun sa mga tourist trap. Pag gusto mo ng mga medyo makamura, makatipid, punta ka sa pinupuntahan ng mga lokal. Ano yung mga biggest challenges na naranasan mo dito? Siguro yung lungkot kasi ibang-iba yun sa Pilipinas. Dito ang pinakamalungkot kasi dito pag nagkasakit ka. Walang dadamay na pamilya mo na walang magluluto sa'yo, walang mag-aasikaso sa iyo. So nung bago ka dito, nahirapan ka bang maganap ng work? Hindi naman. Madali lang. Madali, yung work marami, pero ang pinakamahirap dito kasi is yung hindi ka marunong magsalita ng Hapon. Yun lang, no? Pero yung trabaho, syempre, pag itunuto sa'yo, ganito yung gagawin. Kaya lang, syempre, alam mo yung gagawin, pero tama ba yung ginagawa mo? Kasi hindi mo naman talaga actually naiintindihan yung sinasabi. Yung iba dito kasi, pagdating-dating, inuna nila na yung trabaho, hindi na sila nakaisip mag-aral ng Nihongo. Kaya marami dito, kahit matagal na, hindi pa rin marunong magsalita ng Nihongo. Ano yung work attitude ng mga Japanese na kailangan matutunan ng mga Pilipino? Pag trabaho sila, trabaho lang. May nakatingin man sa kanila o wala. Para silang mga para silang mga langgam. Trabaho lang sila ng trabaho. Tsaka honest talaga sila. Tayo hindi Pag walang tao, chismisan na ng chismisan Ano yung mga yung lesson sa about finance na natutunan mo nung nabubuhay ka dito? Sa Japan, ang nagiging problema lang dito is pag inuna mo yung luho, tapos pag nagkaroon ka ng bisyo. Yung pagpapalaki ng anak dito, anong pinagkaiba sa Pilipinas? Masyadong binababy ang mga anak sa Pilipinas. Dito hindi Dito, independent sila. Simula pa lang bata. Grade 1 pa lang sila. Kanya-kanya na silang lakad papunta sa school. Umulan, umaraw, mag-snow, bumagyo. Sariling sikap nila, papasok sa school. Sa Pilipinas, naando na lahat May school bus, may hatid sundo, may Ang pagkakaiba lang dito, sa school dito, merong pagkain. Sa Pilipinas kasi wala. Kaya mga bata dito, wala silang baon. Bawal silang magdala ng food, bawal silang magdala ng pera, bawal yung mga nakaala-alahas. So, pag recess nila, libre pagkain sila? May pagkain sila doon, may lunch na sila doon. Maganda. Sa tingin mo, magandang mag-retire dito? Ang kagandahan lang dito is, ang hospital, yung mga health insurance nila. Tapos pag nag-60s ka na, may mga discount na. Parang hindi ka na mamumroblema pag nagkasakit ka. Pero siyempre, dahil wala ka ng work, siyempre yung rent mo dito, mas mura ba dito compared sa Pilipinas? Kung sa Pilipinas, kung sa probinsya ka, mas masarap sa probinsya. Pero kung magmamanila ka, almost same lang din dito sa Japan. Yung dito, yung krimen, hindi naman Meron din dito mga krimen, pero hindi naman katulad kalala sa Pilipinas. Dito Mas kahit gabi dito? ka lang maglakad mag-isa, walang problema dito, walang mansasaksak, walang mag-hold up sa iyo dito. Kung halimbawa, turista ako dito sa Japan, naliban doon sa mga attraction, ano yung mga best na gawin ko para ma-experience ko yung Japan? Lumayo dun sa mga tourist trap. Lumayo,
Huwag niyong puntahan yung mga pinupuntahan ng mga turista kasi ang dami sa paligid na mas Lalo magaganda. na sa probinsya. Ano sila, mga siguro, alam mo kung magto-Tokyo kayo, maglumayo kayo ng mga 30 minutes away. Andiyan na yung magaganda, tapos mga mas medyo mura na ng konti. Yung mga nagbabalak mag-work dito sa Japan, ano yung ma-advise mo? Mag-aral muna sila ng Nihongo bago sila pumunta ng Japan. Kasi yun ang unang magpapahirap sa kanila pag hindi sila marunong magsalita. Ano yung qualities ng isang tao para maging successful dito sa Japan? Siyempre, dapat madiskarte. Pangalawa, makapal ang mukha. Tapos, pangatlo, matibay yung dibdib mo. Yun lang. Siyempre, tapos kailangan marunong ka talaga sa pera. Tapos, panglima, dapat matalino ka. Kaya paano mo papaikutin, paano ka makakahanap ng mga additional income, paano ka magkakaroon ng mga part-time. Marami namang way na magiging pero yun, yung pagkasunod-sunod nun. So, ano dapat gawin ng mga Pilipino para respetuhin sila ng mga employer na Japanese? Siyempre, wag nang dalhin yung ugaling Pilipino na matitigas ang ulo, maiingay, tapos mga pasaway. Sa experience mo, may mga pasaway talaga ng mga Pilipino dito? Oo, marami talaga. Talagang hindi talaga, kung ano talaga yung naging habit sa Pilipinas, nadadala talaga dito. Hindi sila At nagbabago? saka ang pinakapangit na naging ugali ng mga Pilipino dito, nag-aaway-away. Yun talaga kahit saan, nag-aaway-away. Parehas babae, nag-aaway-away, parehas lalaki, nag-aaway. Ewan ko kung bakit nadadala nila yung mga ugaling ganun. Yun yung pinakapangit na naano ko. Parang pag nangyari, ayun, nag-aaway-away, ang pangit agad ng image natin. Uso din dito yung crab mentality. Oo, may ganun din. Mm. Saka Pilipino kapwa Pilipino, talagang may nakatanim pa yata yung sa utak yung inggit, ganito. Pag yung isa ay medyo paborito nung isa ng company, nagiging iba na yung mindset nila na nahahaluan na ng inggit. Kung mag-start ka from the beginning, ano yung mga babaguhin mo na dapat pala ganito yung ginawa ko, hindi ganito, ganyan? Kung from the start, kung ano yung babaguhin ko, sana noon pa lang nag-ipon na ako ng maraming pera. Dapat pala noon pa lang nag-invest na ako. Dapat noon pa lang, more on pera siguro. Yung dapat sininop ko pala. Kasi maraming, parang nakasaya lang, gano'n. Nakasaya lang. Napunta sa iba. Parang yung pinaghirapan ko, parang pag-iisipin ko, parang nawala. Parang, Hindi naman ako sa'yo. hindi naman totally nawala, pero hindi ko na sinop, hindi ko na ayos. Hindi ko na manage ng tama. Hindi ko na kung sino yung dapat humawak. Dapat pala ako pala. Hindi pala iba. Hindi pala dapat pamilya. Dapat yung pinaghirapan pala natin. Tayo lang din pala ang niyan. Magsisinop. 25 years ka na dito, di ba? So, ano yung feel mo? Mas feel mo ba na Pilipino ka o mas feel mo na Japanese ka? Pilipino pa rin. Pilipino pa rin talagang Pilipino. Kasi more on Filipino talaga ako. Never kong inano sa sarili ko na Japanese na ako. Japanese style na ako. Wala akong ganun. Ano yung nagiging proud sa'yo na tawagin yung Japan as your second home? Dito ko naranasan yung hirap, ginhawa, yung saya. Lahat. Oo, dito ko na naranasan. At Kasi halos half ng buhay mo yata nandito na, no? Isang masarap na side din, syempre, napapunta mo yung mga pamilya mo dito, na ipaparanas mo rin sa kanila yung, ito yung dinadanas ko, ito yung sarap ng buhay dito, at yun yung magandang lang. Hindi. Ano yung namimiss mo sa buhay sa Pilipinas? Namimiss ko yung lifestyle talaga na may nagsusugal sa paligid, may naghihinuha, may nagchichismisan, yun lang talagang never mo talaga siyang makikita sa Japan. Wala talaga nun dito. Okay, so sa mga nanonood na mga Pilipino, ano yung message mo sa kanila? Kung gusto nyong pumunta ng Japan, yun nga yung sinabi ko, mag-aral muna ng Nihongo, tapos makisama ng maayos, wag iwanan na yung mga ugali natin sa Pilipinas na hindi naman tama. Tapos pagdating sa pera, syempre, iwasan ng bisyo, iwasan ng luho. Matutong mag-save kasi hindi naman laging malakas. At saka hindi natin alam na pagdating ng panahon kung mayaman pa rin ba ang Japan o pero kaya kailangan maging pasigurado lagi sa buhay. If you enjoyed this interview and would like to see some more real stories from Filipinos living around the world, don't forget to like this video, subscribe to the channel,
and share it with someone who's dreaming of visiting or even living in Japan.